Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may ituturo ako sa inyo. Ikaw na nanonood, may tanong ako sa iyo bilang lalaki. Paano ka ba umasta sa isang relasyon? Kilala mo ba ang sarili mo para masagot ang katanungan na iyan? Do you behave like a man or do you behave like a pathetic baby? Karamihan kasi ng lalaki, ganyan na ngayon. Kung umasta, mas babae pa kaysa sa partner nila. Nalimutan na kung paano magpakalalaki sa isang relasyon. At ito ang madalas nagiging dahilan ng hiwalayan. Ngunit, hindi aware ang marami sa bagay na yan. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang 6 bad boy treatments na binabalik-balikan ng mga babae. To be honest, magagamit nyo ang mga ito to build a healthy relationship with your partner. Yun ay kung maunawaan nyo ng mabuti at may apply nyo ng maayos. Don't forget to like and subscribe if you ever find this video helpful. Number 1. Assertive. Bad boys are assertive at gustong-gusto ito ng mga babae sa isang lalaki dahil ang pagiging assertive ay isang masculine trait na tumutugma sa submissive behavior ng mga babae. They complement each other harmoniously. Ito ang treatment na unti-unti nang nawawala sa mga kalalakihan ngayon. Nagiging simp na kasi sila at mas submissive pa sila kaysa sa partner nila. Mga nakakaawa. You see, being assertive is a masculine behavior for a man. Ngunit, may level lang ng pagiging assertive ang healthy. Kapag lumampas ka dito, mararamdaman ng partner mo na parang sinasakal mo na siya. Madalas ganyan ang nangyayari sa karamihan. Masyado silang nagiging possessive sa kanilang partner. Para silang mga bata na akala mo lagi ay aagawan. Dinaig pa ang mga babae sa pagiging needy. Kaya nagiging toxic ang pagsasama at sa huli, nasisira rin. Bad boys are assertive pero hindi sila nakakasakal. That's why most women love them. Bumabalik-balik sila dahil hinahanap-hanap nila yung ganitong treatment ng isang lalaki. Ilan na lang kasi yung may assertive behavior ngayon. Lahat sila mga submissive na. If you want to be assertive, be mindful of your boundaries as a couple. Kung may dapat kayong pag-usapan, communicate in honest manner. Huwag mong palalampasin yung mga bagay na akala mo ay hindi mahalaga. Dahil sa ganyang maliliit na bagay, nagsisimula ang malaking problema. Number 2. Dominant. Kapag sinabi mong dominant, negative na agad ang nasa isip ng mga taong utak galunggong. Kesyo masama raw yun kasi ang nasa isip nila ay nananakit ng babae. Ganyan ang nasa utak nila. Ang pagiging dominant daw ay yung mga nananakit ng babae. Mga mangmang. Kung saan-saan nyo kasi ginagamit yung utak nyo kaya kulang kayo sa talino at kaalaman. Being dominant doesn't necessarily mean bad. Hindi ibig sabihin nito na kailangan manakit ka ng babae para sabihing dominant ka. Ang pagiging dominant ay ang pagkakaroon ng kakayahan na pasunurin at pamunuan ang isang babae sa matalinong paraan. Hindi ka basta passive lang. You act like a leader to lead your partner. Uulitin ko. Leader ang sabi ko, hindi boss. Alam niyo naman siguro ang pinagkaiba niyan. Yung mga tunay na babae, gustong-gusto nila ng lalaking dominant dahil isa itong masculine trait na hinahanap-hanap ng kanilang feminine nature. Complementary lagi yan. Testosterone is a very aggressive hormone, while estrogen is naturally submissive. They complement each other in such a beautiful way. Yung mga babaeng dominant kung umasta, sila yung wala na sa kanilang biological state bilang babae. They have been brainwashed into behaving like a man. Sila yung mga iiwasan nyo. Always find a woman who is sweet and feminine. Number 3. Initiative. Isa sa mga katangian ng bad boys,
They are very initiative, hindi gaya ng mga pathetic soft boys. Ang mga bad boys, hindi yan magtatanong kung saan mo gustong kumain o kung ano ang gusto mong kainin. Ayaw ng babae ang puro tanong. They want initiative. You are the man, so you must lead and decide. Ang problema kasi sa inyo, partner nyo na nga yan, hindi nyo pa alam ang mga gusto at ayaw. Kaya puro kayo tanong. Ayaw ng babae na tinatanong sila ng tinatanong. You should know what they want. Partner kayo. At bilang magpartner, dapat alam mo ang mga ayaw at mga gusto niya. Naging magpartner pa kayo, hindi nyo naman kilala ang isa't isa. Do not ask your woman kung saan niya gustong kumain o kung ano ang gusto niyang kainin. Take initiative. Dapat alam mo agad kung saan. Dahil kung may makakaalaman ang gusto niya, ikaw lang yun. Wala nang iba pa. Women love a man who knows what they want. Hindi na kailangan pang magtanong. Isang halimbawa lang yan on how to take initiative dahil isang masculine trait yan ng tunay na lalaki. Isa rin itong paraan para pamunuan ang partner mo dahil alalahanin nyo, women love a man who can lead them. Kusa silang magpapasakop dito kapag nakikita nilang may kakayahan itong pamunuan sila. Number 4. Intolerant. Ito ang katangian na unti-unti nang nawawala sa mga kalalakihan ngayon. Tanging mga tunay na lalaki na lang ang may ganitong trait. You see, being intolerant is a masculine trait na gustong-gusto ng mga babae. Dahil ito ang sikreto dyan. Gustong-gusto ng mga babae na dinidisiplina nyo sila. Huwag kayong malilito. Hindi porket disiplina ay kailangan nyo ng pagbuhatan ng kamay. Mga hangal, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. You see, women will always test you. Titingnan nila kung isa ka bang potential na leader o isa ka lang sunod-sunurang alipin. They will do this by behaving bad. Magmamaldita yan, gagawa ng drama at gagawa ng inyong pag-aawayan. If you do not remain stoic, you will fail. Kapag sinabayan mo sila sa drama at emosyon nila, kapag naging emotional ka rin, dyan ka bumagsak sa test nila. In their instinct, isa kang mahinang lalaki na hindi sila kayang pamunuan. Take note, hindi lahat ng babae aware dito. Subconsciously nila ito ginagawa, meaning their innate nature is to test if a man is worthy of their submission. At dito papasok ang pagiging intolerant. Isa ito sa mga bad boy treatment. Kung intolerant ka, ibig sabihin walang lugar sa iyo ang disrespect, lalo na kung galing sa partner mo mismo. Hindi mo hahayaang bastusin ka niya, ipahiya, tapak-tapakan ang pride mo o iputan ka sa ulo. Ganyang klase ng lalaki ang nirerespeto ng mga babae mula pa noon. That man is worthy of their submission. Number 5. Protective. Nawawala na rin ito sa halos karamihan ng mga lalaki ngayon dahil sa paglambot ng mga galunggong. Tila ba'y sila pa ang kailangan protektahan, mga nakakaawang nilalang. Wala nang kakayahang protektahan ang partner nila dahil sa kalambutan. Ni sarili nila hinahayaan na ring bastusin ng kung sino-sino lang. Lalaki ka ba talaga? Alalahanin nyo, isa sa mga likas na hinahanap ng mga babae sa lalaki ay physical security. Kung bigo kang maibigay ito sa partner mo, mayayanig ang security niya sa iyo dahilan para mabahala siya. She will not feel safe with you anymore dahil sa hindi mo siya kayang bigyan ng physical security. Dagok ito sa masculinity mo, kabawasan ito sa pagkalalaki nyo. You see, as a man, our duties are to provide and protect. That's the two main reasons why we are gifted with strength. Kung bigo kang gawin ito, you failed as a partner and you failed as a man. Being protective is a bad boy treatment na gustong-gusto ng mga babae. Sino ba naman ang aayaw dito? Every woman wants to feel safe.
You see, kailangan meron ka nito. Kailangan kaya mo siyang protektahan sa mga may nais na manakit at mambastos sa kanya. Kung lalampalampa ka, kawawa naman kayong dalawa. Naturingan ka pang lalaki, ni sarili mo hindi mo kayang protektahan. Nakakaawa ka. Number 6. Confident. Hindi typical na confidence ang tinutukoy ko dito. Likas na dapat ito sa atin bilang lalaki. Maging confident ka sa sarili, sa mga gagawin at sa mga desisyon mo. Ngunit ibang kumpiyansa ang tinutukoy ko dito. You see, this is one of the most important bad boy treatments. Ang pagiging confident na kahit pagbantaan ka, naiiwanan ka niya, hindi ka dapat magpakita ng kahit konting paghahabol sa kanya. Dahil sa oras na maramdaman niya na hindi mo kayang mawala siya, diyan ka niyan gagaguhin. Gagamitin niya ang kahinaan mong yan para manipulahin at paikutin at paglaruan ka. It is you who gave her power to do those things to you. Kapag nalaman niya na hindi ka pala ganun katigas gaya ng inaakala niya, she will start to disrespect you. Kasi takot ka rin naman na mawala siya. She will test you endlessly kasi nga alam niyang hindi mo kayang mawala siya. Isa kang pathetic simp. Kapag naghabol ka sa kanya at nagpakita ka ng simping behavior, doon mo dinungisan ang pride mo bilang lalaki. Ibinaba mo ang iyong sarili sa pagiging desperadong tigang. If you stay confident and refuse to show weakness and desperation, she will respect you. At posible pa siyang bumalik sa iyo at hanap-hanapin ka dahil ito ang treatment na gusto niya. It feeds her submissive mind. You will become her alpha. Kung nagustuhan mo ang video na ito, like and subscribe to support our channel. Maraming salamat. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.